Ayan mga kareal, may gagawin po ulit tayo dito na isang turbo floor fan. Hindi na raw gumagana at naubong lang. Ito, medyo malaki po ito. 20 inches po ang kanyang size. Model TBBF-7390. Yan, 95 watts. Checkin po natin yung kanyang resistance kung may masusukat tayo. Gamitan lang po natin ang ohmmeter. Ito po, naka times 10 ang setting ng range sa ohmmeter. Basta calibrated ang tester, hindi po tayo maliligaw. Okay, kabit lang po natin yung dalawang test probe sa dalawang terminal ng AC plug ng floor fan. Tapos pihitin natin. Yan, ang kanyang switch. At obserbahan po natin yung meter pointer. Dapat po yan ay mag-deflect, pero hindi sasagad sa zero dito. Pag sumagad dito sa zero, ibig sabihin ay shorted po yung circuit. Dapat dito lang siya. Lagay na natin sa number 1. Ito, ayan, nag-deflect mga kareal. Kita nyo. Tapos lipat natin sa number 2. Ayan, umusog lang ng konti. May reading pa rin. Sa number 3. Ayan. Speed number 1, 2, and 3 ay may reading. I-off natin. Okay, namatay. Ganyan lang po ang normal reading sa ganitong klaseng electric fan. Ibig sabihin, ang windings po ng motor nito ay pwede pa. Pangalawa nating obserbahan dito, tanggalin lang natin yung takip. Ayan. Tapos obserbahan po natin itong kanyang shafting bushing. Alugin natin. May kunting alog. Tingnan natin kung freewheeling. Freewheeling siya. Okay naman ang freewheeling. Pero may kunting alog. Dapat po ay walang alog yan. Ngayon, testingin natin kung iikot siya. Isaksak lang po natin sa outlet. Ayan, nakasaksak na. Tapos, ipihitin lang po natin yung switch sa number 1, 2, and 3. Tingnan natin kung ano ang magiging reaction ng electric fan na ito. Number 1. Ayan, may ugong. Patayin. Baka pumutok ang thermal fuse. Kasi pag umuugong, ibig sabihin, buo po yung thermal fuse niya. Sa number 1 pa lang, ayaw gumana. I-direkta natin sa number 3. Tingnan natin kung iikot siya. Baka capacitor ang sira. Baka sa number 3 ay gumana. Pipihitin po natin ang diretso kagad sa number 3 kasi ito po hindi continuous ang ikot. Hanggang 3 lang po tapos pabalik ulit. Pag papatayin yan, ibabalik lang pa ganito. Diretsong ikot. Ganun pa rin, patayin agad. Naugong. So, posibleng kapasitor, posible din na shafting at bushing. Bunutin natin ang saksak. At check upin po natin yung shafting bushing, pati na rin yung kapasitor. Tanggalin lang yung LSE. Ayan o, ang daming buhok. Sobrang malaki po yung kanyang clearance o. Dapat ay manipis lang. Diyan pala may problema na ako nakita. Tapos medyo luwag po yan o. Naririnig nyo, umalog. Kaliwa kanan. Ayan o. May problema. Ang gagawin po natin dito ay baklasin po muna natin ang motor. Kasi check upin po natin yung shafting at bushing niyan. Kailangan matanggal yung motor dito sa pagkaka-install niya. Tanggalin yung takip dito kasi nandyan yung kapasitor sa loob niyan. Ayan, tanggal na. Bago check upin yung shafting, unahin natin itong kapasitor. Posibleng dahilan ng mahinang ikot ng LC ay ang kapasitor. Gamitan po natin ng capacitance tester, naka 20 microfarad ang setting ng range. Tapos dito tayo sa isang terminal ng kapasitor. Tapos iipit lang itong isang alligator clip, test probe ng tester at isusundot natin doon dahil medyo malalim sa isang paa or terminal ng kapasitor. Obserbahan ang tester. Ayan, nakita nyo. 2.11 microfarad. 2.11 microfarad ang reading. Medyo mababa na dahil ang nakalagay po dito ay 2.5. Medyo madilim. Ayun po, nakalagay 2.5. Papalitan po natin ito ng 2.5 mamaya para siguradong sakto doon sa original niya. Mamaya na natin palitan.
Isunod na po natin itong shafting. Bibiyakin lang po natin ito. Tanggalin ng 4 na tornilyo sa bawat kanto. Ayan po, nabiyak na natin. Tanggalin lang itong stopper dito sa shafting para mabunot natin ito. Ngayon, check-upin na po natin. Yung bandang unahan ng shafting ay makinis pa. Yung bandang likuran, magaspang na. Ayan. Ang problema ay nasa bandang likod. Papalitan po natin ng bushing sa bandang likuran at papalitan din po natin ng shafting. Tingnan natin kung may pamalit tayo nito. Ito mga kariyan, wala po tayong ganitong available na shafting. Gagawa po tayo ng improvise galing sa pinaglumaang shafting. Ito po ay mahaba. Susukatan lang po natin ito at ipapantay dito. Para parehas ang haba, putulin natin dito gamit ang grinder. Iparehas lang ang sukat para sakto at maging compatible dito. Hindi ko napapakita kung paano magputol nito. Grinder lang ang kailangan. Bago po natin unahin yung shafting, magpalit na po muna tayo ng bushing. Ito po yung bandang likod dahil ang problema po ng shafting natin ay bandang likuran. So ito po ang bigas-gas. Tanggalin lang po natin dito 3 lock niya para sa bushing. Madali lang po itong palitan. Dito po ay may 3 lock lang. Ayan. Ito po yung luma. Papalitan po natin ng bago. Ito po yung bago. Ito yung luma. Parehas lang ang sukat niyan. Ilagay po natin dito yan. Tanggalin yung foam at durog na. Ilagay ito dito. Tapos lagyan natin ng bagong foam. Ito. Tapos ibalik yung crown. At isunod itong cover. Ganyan. May gamit po tayo dito na tubo. Ito yung DIY natin na ginawa para dito. Yan po ang pinagagamitan yan. Nakatukod siya doon sa ilalim. Yan. Para pantay siya. At pupukin lang po natin dito. Yan. Tapos dito. Pasensya na po't napakaingay ng mga bata sa kapitbahay. Malayo po yun pero abot dito ang boses. Okay, makakabit na. Bago na po yung bushing. Tapos ibalik lang po natin ito dito. Ayan, naibalik na sa dati niyang pwesto. Ipatong lang po yan dyan. At isusunod po natin yung shafting. Ito mga karyal, tinanggal ko na yung rotor doon sa lumang shafting. Ito po yung lumang shafting, nilagyan ko ng masking tape bago tinanggal para palatandaan yan. Ito po yung luma at ito yung ipapalit natin na DIY. Itapat lang yan dyan para lagyan din ng palatandaan itong ipapalit natin na shafting. Ito, kita nyo na parehas silang may tape. Yan. Palatandaan yan kung saan ang hangganan ng rotor. Mapapansin ninyo pantay na yung dulo dyan at sa kabilang dulo ay medyo mahaba itong ipapalit natin kasi doon natin sinukat sa butas at yun yung magsisilbing stopper ng LC. Dapat pantay din sa dulo sa bandang likuran. So hindi baling lagpas to dito dahil ang mahalaga yung stopper. Saka po natin ipapasok ito dito sa rotor. Pukpukin lang para pumasok at pagka umabot na doon sa masking tape, yun na po ang hangganan ng rotor. Ayan. Ngayon na sakto na siya, tanggalin na yung palatandaan na masking tape. Ganyan lang po. Para siguradong mahigpit yun, sibatin lang dito sa puno. Ganyan. Gamit itong matulis na screwdriver. Para hindi siya pumihit. Ganun lang mga karyal.
ibalik lang yung spacer. Tapos itong bandang unahan. Ganyan. Tapos sukatin natin dito. Yan. Sakto-sakto na. Tama na yung groove ng rotor. Sakto na dun sa sukat ng pinakang labi ng stator core. Tapos, ikabit ito. Bandang unahan. Yan, medyo malaki po yung clearance. Lalagyan po natin yan ng spacer. Dagdag sa unahan para hindi siya malaki ang spacing. Ito po, dagdag natin dito. Dalawang ilagay natin kasi medyo malaki ang clearance niya. Dalawang spacer ang dinagdag. Sukatin muli. Oh, medyo masikip naman. Bawasan natin ng isa. Ayan. Sukatin ulit. Nakita nyo na yung stopper ay lumulubog. Sa likod tayo magdagdag ng spacer. Ito. Ayan. May clearance. Saksak bunot. Okay na yan. Tapos yung butas, pag nakalubog siya ng ganon, sakto lang. Ayan. So isang spacer lang po yung dinagdag natin. Ngayon, lagyan na po natin ito ng langis. Nalagyan na yung bandang likod, isunod yung bandang unahan. Ibalik lang. Okay. Ibalik din yung 4 na tornilyo sa bawat kanto ng motor. Tapos ang tapat. Ngayon, higpitan na po lahat yung mga tornilyo na yan. Okay. Tapos, ibalik natin yung stopper. Yan. Pag pinihit natin ang kamay, malambot siya. Pre-wheeling na kaagad. Pero mas maganda, para mas lalong pre-wheeling, pupukin natin dito ng 3 beses. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan, mas lalo po siyang matining. Yan o. Ngayon, pwede na po natin yan na ibalik dito sa dati niyang pwesto. Ayan, nakakabit na po. Ngayon, papalitan na po natin yan ng bagong kapasitor. Bago natin ikabit yung bago, baka factory defect, i-double check natin yung kanyang capacitance. Dapat ay 2.5 po yan, katulad ng nakasulat dyan. Ito, 2.55. Good po yung ating ipapalit. Ito yung tinanggal natin dito sa isang paa ng kapasitor. Ipalit lang po natin yan dito. Yan. Tapos nakita nyo yan, nakakabit pa yung isang paa. Diyan po natin yan ipapalit. Huwag na natin tanggalin para hindi na masira yung kanyang duktong doon. Dito na tayo magputol. At dito tayo magduduktong. Yan, ganyan. Lipitin lang ng maayos para maganda ang pagkakaduktong at hindi mag-spark. Pag maluwag yan, nag-i-spark yan. Siyempre, babalutin po natin ng masking tape para hindi mag-short yung duktungan sa kabilang linya. Okay.
Kabila naman. Yan. Tapos, ilagay natin ito kung saan nakakabit yung lumang kapasitor. Ipapalit natin itong bago. Yan, ganyan. Tapos, ibalik yung cable sa dating pwesto. Nakapasok yan dyan. Dito. Ayan. At bago ko nga po pala makalimutan, shoutout po sa lahat ng aking mga subscribers dyan, sa lahat ng mga nag-like and comment sa nakaraang latest video ko, katulad ni Sir Ted Amlon, Jose Maestrado, Edgardo J. Aldato ng Bataan, Elmo Francisco ng Parañaque, Donato Matias ng Malibay, Pasay City, Eugenio Fernando. Ibabalik lang po natin yung takip dito para matabunan yung mga wire niya at nang maging safe sila. At hindi ko dapat po makalimutan, shoutout din po nga pala kay Sir Gani Itilla ng Pangasinan, Inting 63 TV Vlog, Bencio Bergonio ng Cabanatuan, Alex Paroni ng Camarines Sur, Lorenzo Advincula Jr. ng Tansa Cavite, Annex Ong ng Davao City, Eliseo Yuko ng Antipolo, si Dario R, CK Trading, Noni Garcia, Ernel Benorman, Iner Marrero ng Antipolo. At syempre sa lahat po ng mga silent viewers ko dyan na nanonood, kahit hindi po kayo nagko-comment, maraming salamat po sa inyo. Mega shoutout na lang po sa inyong lahat. Okay na. Subukan natin ibalik yung LC. Ayan, nakakabit na po yung LC. Hindi pala kita sa camera yung pagkabit. Okay, pre-wheeling na. Itayo lang natin ito. Tapos isaksak na po muna natin dito sa outlet. At tetestingin na natin ang ating ginawa. Naka 0. I-check natin sa number 1. Ayan, gumanan na mga kariyan. Malakas. Oh, may customer tayong dumating. Pagupit? Okay. Saglit lang at tinetesting ko lang to. Ayan, number 2. Number 3. Ayan, ang lakas mga kariyan. Good na yung ating ginawang electric fan. Patayin muna. Lilinisin lang natin ito at ibabalik sa maayos na pwesto ang mga parts bago ibalik sa may-ari. Ganun lang po ang paggawa ng floor pan na naugong lang, ayaw umikot ng LC. Paki-like and share naman po ng video nito para matuto yung iba. Paki-subscribe na rin kung bago lang kayo. Ito po ang aking munti channel. The real life Vickens Real Glow expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.